Marami pa po tayong sasagutin mga tanong, pero nandito na po sa ating linya ang ikalawang resource person po natin mga kapuso. Galing po siya sa Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Siya po yung member ng Board of Trustee, si Dr. Caroline Narvacan Montano. Dr. Montano, ma'am, good morning. Si Joel, si Director Chef po ito. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Salamat po. Naku, kanina, bagyang napag-usapan na po natin, kasama po yung ating kaibigan sa National Nutrition Council, yung issue tungkol po sa obesity. Ano po ba itong grupo ninyo, ma'am? Itong Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, o yung PASOO. Bakit merong ganitong klase ng organisasyon? Sige po, ma'am. Okay, so okay po ba naman yung audio ko? Opo, tuloy po. Ang ganda-ganda po ng audio niyo. Sing ganda po ninyo, doktora. Ay, thank you. Sige po. Yung organisasyon namin, yung Philippine Society of Overweight and Obesity, ginawa po ito dahil sa tumataas ang incidence ng ating overweight and obesity sa bansang Pilipinas, no? For a third world country such as ours, masyado po itong makakakuha ng resources. Kaya as much as possible, nagtutulong-tulong po lahat ng mga organisasyon, hindi lang sa mga diabetes, na pigilan yung non-communicable diseases. At ang nakita nga po namin, ang number one risk natin is itong pagiging overweight natin or obese po. Okay. Kanina pang tanong ni Director Sheto Ano daw ba ang pagkakaiba ng overweight sa obese? Ma'am. Okay. So, para po ma-differentiate natin yun, kailangan natin ng isang calculation. Mahirap po kasi po titingnan lang natin ng isang tao, okay, overweight ka o kaya obese ka. So, gumagamit po tayo ng tinatawag nating body mass index. Yun po kasi BMI. yung pinakamadaling, BMI. Okay. Yun po kasi yung pinakamadaling paraan para po ma-detect kung overweight or obesity. Sa PASOO po, at saka katulong po namin ng DOH, gumawa po tayo ng guideline or clinical practice guideline kung paano natin mati-differentiate. Meron po kasi tinatawag ng WHO criteria at meron din po tayong tinatawag na Asia Pacific. Napag-desisyonan po kasi sa guideline na ang dapat gamitin natin yung Asia Pacific. So paano po ito kinocompute? Kukuhanin po natin yung inyong height, pwede pong metric, so in meter squared, tsaka po yung inyong timbang in kilograms. So, i-compute po yun, no, kilograms over height in meter squared. At kapag ang normal po kasi na BMI using the Asia Pacific po ay dapat ay 22.9 and below. No? Tapos, overweight na po tayo kapag 23. Yan po ang naging diferensya. Kapag po kasi sa WHO, ang 23 po ay normal pa, ang obese po ay 25. Pero dahil po tayo ay na included naman sa Asia Pacific, yun yung ginagamit natin, 22.9 ang normal din BMI, overweight na po pag 23, at pag 25 po, ito po ay obese na. No, yun po yung difference. Okay. Body mass index po pala ang sukatan para malaman natin kung overweight o obese po. At i-highlight po natin, ang gagamitin po natin yung Asia Pacific na criteria po. Kailangan ba natin ng calculator dyan, ma'am? Ano bang instrumento kailangan dyan, ma'am? Pero medyo mahirap-hirap. So, kilogram over height in meter squared po kasi. Okay. So, i-square pa natin yung height. Alright. It's height tsaka yung weight, no? Pag medyo, mabigat ka tapos hindi ka ganun kataasan yun. Medyo, ano na yan. Mamaya magko-compute na ako. Red flag na yan. Kilogram over meters. Ayan. Kanina pa nagsusulat to. Sige pa. May isa pa din pong paraan, no? So, itong BMI, ang kanyang limitasyon po kasi, kinukuha niya base sa timbang. Kapag po kasi, let's say, kayo po, lalaki, medyo mabigat kasi gawa nga po ng McTell, no? Pwede pong maging mataas ang BMI, pero hindi naman po ibig sabihin ay overweight o kaya obese. So,
Kaya po, ang tulong namin sinusukat, yung tinatawag po natin waist hip circumference. So, sa clinic po, katulad po ngayon, ang mga pasyente po, minimeasure din po natin yung kanilang waist hip ratio. No? So, sukat po ng baywang, sukat din po ng hip, at tinitingnan po natin, kinocompute po natin, at dinidifferentiate din po kung overweight sila or obese, base doon. Okay, mga kapuso, tayo po'y magpapaalam muna sa GTV. By GTV, see you on Bye, GTV. Saturday. Pero tuloy-tuloy po tayo sa Super Radio DCWB sa Facebook, mga kapuso. Baka may mga tanong pa rin po kayo. Pwede po nating ibato kay Dr. Caroline Narvacan Montano. Ang ating nakakausap po kayo, Board of Trustee ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Siguro matanong natin, Director, kay Dr. Montano. Ma'am, kamusta ang sitwasyon ng overweight at obesity dito sa ating bansa? Ano ba yung datos na hawak po ninyo? Anong age group ang marami pong overweight? Anong age group ang maraming obese? Yan na ba si Doktor? Yan. Okay. Kakalabas lang din po talaga ng datos regarding sa overweight and obesity. Ito po ay sa pamamagitan ng extended na report ng FNRI, at medyo nakakalungkot po, no, kasi doon tinignan kasi yung mga edad ng 5 years old pababa, tumaas na po, no. So sa datos po, less than 5 years old from 2019 po na 2.9, umakyat po to ng 9.3 nitong 2022. Oh my. No? Mhm. Dahil sa Ganun po pandemic ba yan, kataas. Doktor? Opo. Yes, pwede po siyang sa 13 years old to 19 years old po, dito po sa age group na to, medyo halos parehas lang. Sa 2019, 11.1, tapos 11.7 po ang 2022. Pero ang pinakamalaki din po namin nakitaan ng pagtaas ay yung age group po ng working group, yung 20 years old to 59 years old. No? So from 40.6 po noong 2019, akyat po tayo ng 44.4%. So you can imagine po, ito po yung mga nasa working group na ganun po yung naging problema natin sa pagtaas ng kanilang timbang. No? And then yung sa older age group po, yung mga 60 years old and above, wala po tayo gaano nakitang pagkakaiba from 2019 and 2022. So halos parehas lang po silang 30.6% po. Mhm. So worrisome po, no? Kasi less than 5 Opo. years old. Baka kapo ang Opo, tingin nila malaki. dyan, tingin ng mga magulang dyan cute yung kanilang mga anak. Di ba? Yung mga less than 5 years Oo, old. biro mo less than 5 years old, ang tingin nila cute pero obese na pala. O kaya overweight na. Opo. Oh my goodness. Okay. Ma'am, pagka nagsagawa kayo ng mga pag-aaral na kinakandak po ninyo tungkol po sa overweight at obesity, saan nyo po ito ginagamit, ma'am? Sa PASO po kasi, gumagawa po kami din ng mga study. Katulog po din po namin dito yung isang society po natin ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, and then even yung Pediatric Endocrinology din po. So, gumagawa po kami ng study, usually po sa mga school population. Meron po kaming ginagawa ganoong pag-aaral kung ano na po yung, lalo na po kung ano naging nangyari or epekto ng pandemic, kasi marami pong study at home, di ba? So, yun yung naging problem din. And then, yun din pong mga nasa workplace po, yun din po yung ginagawa namin ng study to know po kung ano yung magiging epekto kung halimbawa marami pong mga nasa workplace na nagkaroon ng overweight and obesity, no? So, ito po yung isang problema din. So, as much as possible, we try to help po yung mga nasa working age group na mapigilan, kasi malaking gastos po talaga yun na magkaroon sila ng mga sakit related to obesity. Okay, siguro matanong natin, Director Shea, ano yung mga komplikasyon na maaaring dulot po ng pagiging overweight, obese sa kalusugan po ng tao? Marami po talagang epekto, no, sa pagiging overweight pala.
at a very young age po, nagkakaroon na tayo ng mga tinatawag na non-communicable diseases like hypertension, diabetes, nagkakaroon din po ng paglala ng mga infection or paghihina ng immune system, kaya po nakakakuha tayo ng mga infection din ng katulad po ng paghina ng immune system like sa tuberculosis. Nagkakaroon din po tayo ng mga problema ng obstructive sleep apnea, no? So ito po ay nagiging problema din kasi pagdating sa trabaho, antok na antok po sila, no? Kasi nga hindi sila nakatulog ng maayos during the time nung gabi na supposedly ay tulog po sila ng maayos. Oo. Ma'am, nabanggit nyo kanina, no? So yung less than 5 years old tsaka yung mga working class. Doon sa pag-aaral po ninyo, nalaman nyo po ba kung ano ba yung reason or ano ba yung root cause bakit nagiging obese at nagiging overweight itong ating mga nasa age group na ito? Sa isa po napansin namin at isa po itong pinopromote talaga sa healthy lifestyle, kung makikita po natin yun sa website ng Basoo, yung pong breastfeeding, no? Napakahalaga po sa amin yan. As much as possible po, pinopromote talaga namin ang breastfeeding aside po sa pagkakaroon ng mataas na antioxidant, nakakapigil din po yun ng pagkakaroon ng dagdag na timbang sa ating mga less than 5 years of age. Tapos po yung mga panunood po ng TV, no, as much as possible, kung maaari po, tsaka gadgets. Ililimit po dapat talaga ng magulang kasi makikita po natin Nagiging na sedentary kasi sila no ma'am? No? opo. Sahil po maglaro Ayaw sa na po labas. nila maglaro. Hindi na Opo, ayaw na maglalaro. po nila maglaro sa labas, no? Mas gusto nilang nasa loob. Nawawalan po talaga ng physical activity. Sa mga working class po, ganun din po yung nakita namin. Una po, yung ano po pa yung mga sinaserve. Kanina po napanood ko yung nutritionist natin. Ano po ba yung sinaserve sa canteen ng ating mga offices, mga workplace, no? Sa aming pagmamatyag do sa aming study nga po, nakita namin, mura po ang, for example, ang kanin, pero ang mahal-mahal po ng gulay. So, kung ikaw ay, syempre, limitado lang yung iyong sweldo, mamimili na lang po kayo na kakainin mo, di ba? Mas maraming kanin para busog ka, hindi ka na lang bibili ng mga gulay, no? Tapos, aside from that, dahil po dun sa ating mga shifting ng schedule, ang nangyayari po, nawawalan ng oras mag-exercise. Kahit po yung hinihiling namin 30 minutes, hindi rin po maibigay, no? O hindi magawa ng paraan ng taong ilagay sa schedule. So, in effect po, ganun pa rin po naman, no? Baka pagbabalanse pa rin po ng pagkain na inilalagay natin sa ating katawan at paano po natin siya i-utilize or susunugin sa pamagitan po ng exercise. Okay. Siguro magandang matanong na natin kasi mga kapuso, marami yung nauuso mga diet ngayon eh. Merong paleo, merong intermittent, merong keto, merong Mediterranean, may pescatarian pa nga eh. Tapos may Atkins pa. Ano ba yung Atkins na yun? Pangalan ba yan? Tapos vegan. Tapos yung vegan pala, iba pa sa vegetarian. Iba pa yun. Oo, so ang daming Yes, mga nauusong mga diet po ngayon. Ano bang, okay lang bang isa-isayin natin, ma'am? Paleo, ma'am. Okay ba yung paleo diet? Ano ba yung paleo diet na yan? Paleo po kasi, yan po yung klase ng pagkain. Paleo po kasi is, ang isang pangalan po niya ni Stone Age. Stone Age? Yun po yung mga yun po yung mga pagkain ng Pagkain ating ng mga ninuno. taong bato. Opo. Opo. Taong bato. Taong bato. Okay, so Yung mga Jurassic na, ma'am, diet. opo, mga ano po siya? Gulay, mga seeds, mga ganon. Naging problema lang po dyan, wala po silang whole grains. Okay. No? So, in effect, pag inilagay po natin siya dito sa ating panahon, masyado pong mahihirapan at nagkakaroon din po ng kakulangan ng sustansya para ma-promote natin yung exercise kasi masyadong limited yung nutritional content. Hindi Whole siya, grains po hindi kasi. magiging active Opo. yung tao pagka ito lang kinain. Parang ganon.
lambutin po. Lambutin. Oo. So yung mga Yes. taong bato ng araw pala, lambutin tong mga to. Pero pero Iba po kasi yung activity nila ng noon. araw, hindi sila masyadong actually ang Hindi gaano paleo, stress. hindi masyadong sikat ito. Pero well, meron pa rin ilang gumagamit. Ang isa sa mga sikat ngayon, ma'am, yung intermittent fasting. Yung bang lahat pwede mong kainin. Pero ililimit mo lang dun sa 8 hour o kaya 6 hours na Eating time. eating time. So, anong masasabi nyo sa intermittent fasting, ma'am? Ang intermittent fasting po, marami po talaga namang gumawa ng study na pag nagfa-fasting po, na ipapahinga po kasi natin yung ating gut, no? Yung ating sikmura, ang ating intestine. Tapos nabibigyan mo po ng panahon ang utak na ma-recognize kung ano yung mga nutrition na naipasok mo niya na during the time na kumakain ka. So, base po sa mas mahabang pag-aaral, nakakatulong po naman sila sa weight loss kasi pagbabawas po ito ng calories. Okay? Mhm. Ang problema po natin lagi sa ganitong klase ng mga dieting, hindi po yan sustainable. So, nakakaya po siya ng mga ilang buwan at the most po ay sabihin na natin mga 3 buwan. And then sasabihan na po tayo ng utak natin, kinugutom mo na ako, ayoko na, magke-craving na po yan. At pag nagkakaroon po tayo ng craving, madalas pong nakikita yung tinatawag nating rebound, weight regain, no? Weight rebound. So actually nga po ako po sa experience ko bilang endocrinologist, marami po ako na from the baseline, na double pa po ang baseline weight nila pag nag-weight regain Nako, sila. ganun pala, no? Opo. So, meron parang nag-fasting ako ng 16 hours. Lalamon ako I nito. deserve this. Oh. Kaya, I don't know. oo, kaya ma'am, no? Talagang nagre-rebound, Opo. sabi nyo nga eh. Yes. Opo, pero hindi po natin naalisin yung, nagkaroon po din ng advantage. Kung, for example, nagagawa siya for a short time. Pero yun nga po yung pagkakaroon ng sustainability, hindi po siya nangyayari Mhm. sa mga, sa Okay. experience po namin at saka sa mga mas mahabang studies. Tsaka may mga may mga columns ngayon, may mga news items about intermittent fasting. Yung sabi nila, yung mga gumawa daw po nito, mataas ang risk for cardiovascular problems, no. So, ewan ko kung extensive na yung naging pag-aaral tungkol dito, pero isa sa mga nabalitaan ko po yun. Ito medyo kinakabahan ako dito sa diet na ito. Opo. Itong ketogenic, ma'am. Opo, para din po yung ang ketogenic po kasi, ang premise Puro po taba kasi Puro taba daw kakainin mo dito, ma'am. Lahat. Bacon, Hindi crispy naman, pata, Lahat ng masarap. chicharong bulaklak, Ng putok-batok. Sorry, ma'am. putok batok, fried chicken. Diyos ko. Okay, itawa po lang natin. Yung ketogenic diet po kasi, ang premise po kasi niyan ay instead po, it's a low carbohydrate diet. Medyo moderate to high fat diet. Ang gusto pong mangyari dyan ay instead na carbohydrate po ang unang pagkukuhanan ng nutrition ay at fuel, kukuha po tayo sa protein and fats. Okay? So, kaya po nagkakaroon ng produkto na tawag ay ketones, which is nakakapagpabilis din naman po ng metabolism and thereby nagkakaroon din po ng weight loss. Ang naging problema po natin dyan is meron po talagang totoong ketogenic diet na tinatawag na dapat po kung ikaw ay kakain ng high protein, ito po ay mga, for example po ay beef. Dapat po yung cow na yon ay walang ibang kinain kundi dahon or ganun grass. pala yun. Meron palang Opo. ganun. Kinakailangan, Opo, alam mo yung binibilan mo, hindi basta-basta bibili ka lang ng karne. Yes po. Mag-alaga ka na lang At daw. saka po, hindi sila po dapat yung mga gumagala na cow, hindi po sila yung nakakulong. Nakahaw na Para lang. hindi masyadong magkaroon ng maraming fat. So mataas ang protein nila. Ganun din po sa mga halimbawa po chicken, ganyan. Dapat po sila yung mga farm, yung Free range. Yun. pinalaki Free sa range, yung farm. mga free range na, farm ma'am. range, Opo, ganun din po. Dapat po ang pagkain nila ay wala din pong mga high fat content
At ito po ay dapat po ito yung mga ikot ng mga chicken, no? Para po exercise din po sila. Kaya po yung fat nila hindi po ganun kataas. Yung plant-based, So, ma'am. May tinatawag pang plant-based. Plant-based. Nako, yan ang napakahirap na diet kasi kinakailangan lahat ng kakainin mo galing sa halaman. Opo, yun po yung difference. Actually po, meron namang magandang diet, yung Mediterranean diet. May Ayun! pagka-plant-based po Oo, siya. Mediterranean, ma'am, no? 'Di ba? Puro ano 'yun, puro Apo. beans 'yun eh. 'Di ba? Mga Opo, pero ang difference po niyan sa paleo, meron po yung whole grain Okay. na pwede pong pagkukunan din ng fuel. Mabalanse po din naman ang Mediterranean. Actually, kami po sa medical, kung kakayanin po ng mga natin lahat ang Mediterranean, napakaganda naman po niyang diet. Siyempre, challenge lang po talaga yon. So, sa mga medyo mahal lang, vegan ano, na ma'am? Medyo mahal. Opo. Mm. Sa mga vegan naman, ang problem lang po dun, syempre, is talagang walang egg, walang cheese. Kaya hindi daw So, muscular yung mga nandyan sa ganyang klase ng diet para maliliit yung kanilang parang may sarcopenia ang dating nila. 'Di ba? Yung dahil hindi daw walang naglalagay ng gatong para dun sa muscle lumaki. Parang ganun, ma'am, no? Hello, ma'am. Vegan. yes po. Sa vegan, ma'am, ganun daw parang maliit ang muscle nila. Di daw lumalaki yung mga vegan. Yung vegetarian naman, ma'am, yung vegetarian. Meron po tayong pesco vegetarian, meron pa po yung chicken, meron pa po siyang egg, no? So, yun din po yung sources of protein nila na totally plant-based po yung sources of protein din nila. So, yun naman po yung difference doon. Okay. Ang Atkins, ano naman yan? Atkins po kasi is somewhat high fat din siya. Kaya lang may phases naman siya. Siya yung phase 1 ay very low calorie, phase 2 aakyat mo na yung calories, mga ganun po. All in all po kasi ang mga diet, isa lang naman ang goal niyan kontian yung calorie requirement mo or intake mo for the day. So, kaya lang, ang nangyayari nga po is hindi siya nagiging balance kasi sa sobrang baba ng calories, hindi ka naman maka-exercise. And we're really promoting healthy lifestyle na kasama po yung exercise doon. Ako talaga, kumakain ako ng kanin sa tanghali. Pero sa gabi, ma'am, wala na. Kasi actually, hindi ko na kailangan ng energy sa gabi dahil kailangan ko na matulog. Di ba? So, di mo na kailangan ng kanin. Effective naman sa tingin ko, no? Yung ganong klase ng diet. Pero ano ang iba't ibang paraan, ma'am, advocacies na ginagawa ng organisasyon po ninyo para sa ating consumer upang mas maging informed po sa kanila sa kanilang desisyon pagdating po sa pagpili po dun sa wastong diet? Ano pa talaga wastong diet, ma'am? Yung mga binanggit natin kanina. Siyempre, balanced diet pa rin, di ba, Director She? Pinakamadali po talagang tandaan yung tinatawag nating plate method. Yung kanina po binanggit ng nutritionist natin, di ba? Grow, glow, go, no? So, yung plato po natin, hahatiin natin. So, kalahati ho ng plato ay a 9-inch plate. Yung kalahati ho ng plato ay puro kulay, green leafy vegetable. And then, yung kalahati ho ng plato, 1/4 will be for the rice or carbohydrate. And then, 1/4 po for the protein. Oh. So, madali po siya sa mga simpleng taong tandaan, di ba? Na okay, ang plato ko hahatiin ko. Kung yun po ay masusustain natin kasi kasabay po ng exercise, okay na po yun na panimula para magkaroon ng healthy lifestyle. Pinagtatalunan daw natin yung mga iba't ibang diet na. Ang pinakamainam daw na diet ay yung Nofera diet. Nofera, ma'am. Wala kang pera, wala kang pambili ng pagkain. Baka malnutrition naman po ako yan. Nofera diet. Hindi ka nga daw maging overweight kasi maging wasted ka naman daw, sir. Wala kang makain, no? Alright, siguro, ma'am, panghuling pananalita galing po sa inyo. Nasa inyo po pagkakataon, doktora.
Okay, so of course marami pong salamat kasi isa po itong paraan kung paano namin ma-eengganyo ang mga kapwa Pilipino na ipaalam na medyo mataas na po ang incidence natin ng overweight and obesity. Matuto po tayo maging conscious sa ating mga pangatawan. Napakadali lang naman po alagaan ng sarili sa pagkakaroon ng tamang nutrisyon, especially ngayon pong July na Nutrition Month. And of course, yung pag-exercise po ng simple lang po, pahingi lang po ng 30 minutes na continuous activity araw-araw para po matulungan natin itong healthy lifestyle. And kami po sa Philippine Society of Overweight and Obesity, no, sa PASOO po, marami po kaming ginagawang activities na para po sa awareness and mga studies na para po matulungan not just the school children but also po yung ating mga nasa working age group po, sa workplace po. Alright, Doktora, salamat. Mag-ingat ka. Thank you, Mama. Sige po. Dr. Thank you Caroline po. Narvacan Montano, Board of Trustee, Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, mga kapuso. Standby, magbigay na. Kilingan, walang pinopro.